Tara na. Let's go. Ngayong gabi sa Good News, Hindi ko alam kung may maiuuwi ba akong good news. lulusong tayo sa tubigan Nagkakabuntong na ako. at mapapasabak sa matinding pulihan. Para ko nilalamon ng lupa. Kuya madulas. Para naman kaya saan? Uy, may nagalaw. Madulas-dulas kapag hinawakan. At madalas, kinatatakutan. Itim ang kulay at may mahahabang balbas o tipo sa mukha. Kalma lang, Good News Pips, dahil hindi monster ang aming tinutukoy ha. Kundi isdang mula sa tubig taba. Kapuso, say hi sa masustansya at masarap na hito. At ang masarap na luto raw dito bukod sa inihaw, ibabahagi sa atin ng mga taga-Bulacan. Hihigop tayo ng sabaw ngayong nag-uulan. Ang vibe namin is mag-jowa daw. Tiga mo naman, mas pink pa yung labi ko sa'yo, bakla ka. Ang sparkle artist at content creator ni Mark Oliveros, sparkling with excitement at aariba na sa kanyang misyon. Ngayong araw ay nandito po tayo sa Bustos, Bulacan! Sa isang Hito farm po nila dito upang umaura, mag-retouch, sharing-ching-ching. Makikipagsapalaran po tayo ngayong araw na ito sa mga hasang ng mga hitong ito. Handa na po ba kayo? Good news na nga raw ang hatid ng mga hito sa farm owner na si Rainiel. Nagsimula ako dito kasi family business din namin talaga to. Bata pa ako, nagsimula na kaming maghito. Ang kanilang hito farm, sinimulan lang daw nila sa isang maliit na palaisdaan. Hanggang sa lumaki na ito at umabot sa 7,000 square meters. Na kayang makapuno ng hanggang sa 100,000 piraso ng hito. Sa pag-maintain po ng tubig, at least twice a week, nagpapalit po ng tubig. Ang pakain po ng hito is twice a day. Umaga, tsaka po sa hapon. Kung good news para sa mga maghihito ang hatid ng mga catfish, Diyos ko, ito na. First time kong mangunguha ng hito. Kinakabahan ako. magawa naman kaya ni Mark ang kanyang misyon na manghuli ng mga nakakatakyut na hito? Sasamahan naman tayo ni Kuya Rainiel. Ayan. Halika kuya. Mo kong iiwanan ha. Pag ako natusok-tusok dyan. Kalma, Mark. Kayang-kaya mo yan. Mark my word. Para ko nilalamon ng lupa. Palalim ba ito ng palalim? Oo, palalim. Saan ako mangunguha? Ha? Sa panghuhuli ng hito, gumagamit lang ng lambat. Saka ito ibinababa sa tubig para pumasok ang mga isda. Mukhang struggling ang beauty ni Mark ha sa panghuhuli ah. Mag-iisang oras na akong nandito ha. Wala pa rin akong nakukuha kahit isa. Tiyaga lang, Mark. Pasasaan ba't makakahuli ka rin ng hito? Uy, may nagalaw! May nagalaw! Oy! Aba, Mark, mukhang nakarami yata kayo ng huli ah. Paano ba ito hawakan? Ang tamang paghawak, pag ganito, pipigilin mo sila sa dalawang ganito. Ganito yung paghawak ng hito. Tamang Ganyan? para hindi ka nila matibo. Paano? Natatakot ako. Sige! Tumabang ka! Kuya madulas! Sige! Kuya, paano naman natin malalaman kung may gender ba sila? Oh, meron. Kung lalaki at babae? Ayan, yung hawak mo ngayon, lalaki yan. Bakit? Ayan, nakikita mo yung parang ano sa Ay. kanya. Ayan, lalaki yan. Ito naman yung babae. Ayan. Parang parehas lang. Mas maliit yung sa babae. Tsaka meron siyang lumalabas na itlog. Paano naman pag LGBT malalaman nyo din? Tatanungin natin sa kanila kung meron. At dahil sagana sa hito ang mga Bulakenyo, isa sa paborito raw nilang luto rito, ang sinigang na hito with puso ng saging. Ayan ngayon mga kapuso, isa namang yes na cooking show ang magaganap kasama ang pambato ng Bustos, Bulacan sa larangan ng pagluluto si Mami Tess. Umpisahan na natin paano ba magluto ng sinigang na hito sa puso ng saging. Ito po, luya po. Itatabog natin sa tubig na kumukulo. Nilagyan din ito ng kamatis at sibuyas, tsaka muling pinakuluan. Lagyan na natin ng Puso. Yan. Tapos hito na din. Ilalagay niya kaagad ang hito. Kasi pag nalabog yan, hindi din masarap. Kinakailangan kasabay ito. Okay. Lagyan mo na ngayon yung sili. Sili na. Sili.
Naglagay rin ng pampaasim sa kamuning iniluto hanggang sa kumulo. Asin. Nag-asin pa. Pagkaraan pa ng ilang saglit, luto na ang sinigang na hito with puso ng saging. Matatapos din ang lahat sa lapukan. Parinin na po't kain na tayo. Nanunuot yung asim niya, yung sabaw. Sobrang sarap nung konsepto nung sinigang na merong puso ng saging. Itong hito itself, sobrang malaman siya. Para kung kumakain ng bangus belly. Sarap. Ang good news, all year round ang pag-aalaga ng hito. Kaya tuloy-tuloy rin ang paglangoy ng kita ni na Rainiel. Yung mga naitulong naman po sa amin yan is nakapagpaayos po kami ng bahay, nakapagpatayo po ako ng hatchery ko. Yung pang-araw-araw namin, dyan po namin nakukuha. Naiba man ang kulay at itsura. Ang hito, good news talaga ang hatid sa marami. Kaya kumapit lang sa pag-aalaga at pagkain nito, para ang biyaya, wala ring hinto. Eto na ang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Hatid ng good news. Ano ang gagawin mo kung masaksihan mong niloloko ng isang mamimili ang isang tindero? Wala kung 1,000 isang daan ang binigay mo? Wala kung 1,000 tayo? Kung akong paglulukuhin tayo? Kaing-kaing na mangga ipinamimigay sa Ilocos Sur. Gusto lang makatulong sa mga kapwa ko. Ay, thank you. At isa na namang kwentong nakaka-good vibes, pinusuan ng mga netizen. Sinisiguro kung nakarating sila sa opisina, ganun kami kabantay sa kanila, sa lahat sa kanila. Ready na kaming maghatid ng good vibes. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Masaksihan mo na niloloko ng isang customer ang tindero. Yan po ang eksena sa aming eksperimento. Binigay ko! Wala kung 1,000. Hindi ako manluloko tayo. 1,000. Base sa video na ito, dalawang lalaki ang nag-aaway dahil sa pera. Ang lalaking customer, sinasabing 1,000 piso raw ang ibinayad niya sa tuwalyang binili niya. 1,000 binigay ko! Habang ang tindero, iginiit na 100 piso lang ang natanggap niya. Pira ko lahat yan. Pera niya, wala ka niluloko. Yung pira ko tayo. Wala kung 1,000 isang daan ang binigay mo. Wala kung 1,000 tayo. Kung akong paglulukuhin tayo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang ibang mga tao nakialam na. Ano nga ba talaga ang nangyari sa video na ito? Sa kahabaan ng kalsada nito sa Baclaran, nakilala namin si Rene, ang tindero sa viral video. Yan, balot. Ito, nagbigay siya 100. Maya-maya, umalis siya. Maya-maya, bumalik. 1,000 daw yung pira niya. Sabi ko, 100 lang pira mo ah. Tingnan mo yan. Ano po? Bawa, wallet. Binalaklat ko yung wallet. Lahat na. Eh, malampag na siya kaya 1,000 daw pira ko. Ano ako lukuhin tayo eh. Kung 1,000 pa yun, hindi ko yan tatanggapin. Kasi wala akong pang-sukli. Sabi ko, police mo ako para kung sinong ano sa atin, kung sinong nanloko sa atin. Imbis na nakasabit sa pwesto ang mga shorts na kanyang itinitinda, sa bewang niya ito nakahanger habang inilalako. Kasi wala kaming pang-upa ng pisto, mahal ang bayan. Ang kita niya raw dito, halos 500 piso kada araw. Nagtrabaho ako, nagtinda para sa aking mga anak, pamilya pa araw-araw pagkain namin. Kaya naman, importante sa kanya ang bawat sentimong kanyang maibebenta. Sa 15 taon ng araw niya sa pagtitinda rito, unang beses daw niyang maranasan ang ganoong eksena. Buti na lang din daw at may ibang nangialam at tinulungan sila sa sitwasyong ito. Matagal na yan dito, nagtitinda, matagal na. 2,000 siguro dito nagtitinda yan. Ano naman ba maayos? Ay, okay naman. Sinubukang hanapin ng Good News team ang customer sa viral video, pero hindi ito natagpuan dahil walang pagkakakilanlan. Sa ganitong sitwasyon, huwag dapat magpapamodus. Ikaw man ang tindero o bumibili. Kaya yan ang gagawin nating hugot sa ating eksperimento. Sa ating unang eksena sa tindahan ng jewelry na ito, ang kasabwat nating tindera, iiskamin kunwari ang ating kasabwat na bibili. I-roll na natin ang Good News camera.
Eto na si nanay, lumapit sa tindahan. Kaya ang kasabwat na customer, inabot na ang 1,000 piso. Oh, ano to? Bakit 50 lang? 100 lang yung binayad mo, te. Ano, 100? 1,000 binayad ko sa'yo. Si nanay, mukhang naguguluhan na rin sa nangyayari. Ano ka? Ibalik mo sa akin yung sukli. 100 binayad ko sa kanya, Nay. Nakita mo, di ba? Magkano? 100 lang. Oh. Ito na ngang si nanay, kinapkapan pa ang ating kasabwat. Time to reveal, nanay! From GMA po kami na social experiment lang. Ayan po yung camera po sa inyo. May harap po kayo sa camera. Ayan po yung camera nito. Minsan na ganyan na din ako eh. Yung sukli kulang-kulang. Ba't po kinakapkapan niyo sa kanya? Kasi baka baka merong inabutan, may mga kasabwat. Kung talaga nakita mong mali yung ginagawa sa kapwa mo, tulungan mo. Salamat ha, Nanay Fe. Para sa susunod na eksena, lumipat naman tayo ng pwesto. Sa jeep kung saan ang mga pasahero makikita at mahahawakan mismo ang pera na iaabot ng ating kasabwat. Sa eksenang ito, ang pasahero naman ang gagawin nating scammer. Saan to? Alaw. Alaw daw. Ano kaya ang kanilang magiging reaksyon? Tayo. Sukli. Saan ka nagpuntaan? Harap po. Ilan? Kaya ano to? Wala yung sukli ko. 100 yung pinayad ko ah. Ano 100? 50 lang yung binayad mo. 100 yun. 50 lang. Sabi na totoo. 100 pinayad ko. Si ate ang nagbayad ng 100, sa'yo 50 lang. 100 nga yung pinayad ko. 50 lang, bakit di mo tanungin sila kung magkano yung binayad mo? Sige, tanungin mo sila. Huwag mo lang hintayin pumunta pa ako dyan. Huwag mong ano hinte, huwag ka mang-scam dito. Maghapon kami nagbabiyahe. May 100 nga yung pinayad ko. 50 lang binayad mo! 50 lang! Tanungin mo sila! Huwag ka nga ano-ano ha! Tayo, magkano binayad niya? Tanungin mo sa akin oh. Oh, 50 lang binayad mo! Pinayad ko, palit mo ah. Ha? Huwag mo ipagpipilitan ng 100 binayad mo! 50 lang binayad mo! Tanungin mo sila, te, magkano yung binayad niya? Oh, 50. Sa kanya yung 100. Huwag kang scam, te. 50 lang binayad mo. Hello po. Pasensya na po sa eksena. Social experiment po ito mula sa GMA po. Hindi po maganda yung magsinungaling eh. Dapat po magsabi po ng tama. Magsigurado po na na yung magmatiwala sa iba. Sa susunod naman naming subo, Teka, ano to? Ba't mo lang sukli ko? 100 yung inabot ko ah. ang mga nag-abot ng pamasahe, pabaling-baling ang ulo sa nagtatalong mga babae. Binigay ko. Ay, ba't di mo tanungin sa nag-abot kung magkano yung inabot mo? Oh, di ba? Saan yung kuya? Siya yung nagbigay ng 100. Siya yung nagbigay ng 100. 50 lang inabot niya. Oh. Kala ko rin, aamin siya bandang uli kasi na 50 nga lang yung binigay niya. Eh, nung pinagpipilitan niya talaga, sinabi ko na 50 lang yung abot niya. Eh, kasi ako nga yung nag-abot. Okay na nga sana namin ni ate kasi talagang ako yung nag-abot ng pera. Sa ganitong sitwasyon, dapat maging alisto dahil ang pera mahalaga at hindi lang napupulot kung saan. Pag nasa tama, ipaglaban at huwag hahayaang magpabudol sa iba. Hinog na mga mangga, libreng ipinamimigay. Imbes kasi na mabulok, free for all na sa mga kapitbahay. Nabalita kamakailan ang pagtatalo ng 2 lalaki sa Binangonan, Rizal na nauwi pa sa pananaksak. Naiwang nakahandusay sa kalsada ang dugo ang biktima. Ang ugat ng kanilang away, pamimitas ng mangga sa kapitbahay. Ito pong anak ng suspect po ay paulit-ulit nagnanakaw po ng bunga ng mangga sa kanilang tanim na yun po yung ikinagalit ng kanyang asawa. Sa kabila ng malungkot na balitang yan, kakaibang kwentong mangga naman ang aming nalaman. Dahil dito raw sa bayan ng Salcedo sa Ilocos Sur, hindi ninanakaw. Sa halip ay ipinamimigay lang ang mga hinog na mangga. Ang mangga na nagkakahalaga ng 150 pesos pataas kada kilo, free lang dito.
Sino kaya ang may pakulo nito? Pinusuan kamakailan ng mga netizen ang picture na ito sa Facebook. Sa post kasi, makikitang ang mga supot ng manggang nakasabit sa palibot ng isang bahay, pwedeng kunin ng kahit sino. Good job! God bless you more. Wow, galing! Good job, Idol. Keep it up. Ang may pakulo ng libreng mangga na ito, ang 37-year-old na si Jomar. Gusto lang makatulong sa mga kapwa ko tao. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay ni Jomar. Nagtatanim siya ng palay tuwing wet season at tuwing dry season naman, konting gulay at tabako. Ngayong araw na nga, naabutan pa namin si Jomar na naglilinis ng pilapil. Malapit na raw kasi ang harvest season ng tabako. Sapat naman, dadalawan kami ng mother ko. Sapat naman para sa aming dalawa. Ang kanyang kita, pang-suporta niya raw sa anak na nag-aaral sa Canada. Ang kanyang asawa naman, nasa Canada na rin at katulong niya sa pagtatrabaho bilang kasambahay. Kaya ang nanay niya na lang ang tanging kasama niya sa bahay. Mabuti naman po, nakaraos din ng araw-araw na pangangailangan. Ayon kay Nanay Rosemary, likas daw sa kanyang anak ang pagiging mapagbigay. Pupunta sila sa ilog, mga kasama niya, kahit wala na siyang iuwi, ipinabibigay sa mga kasama niya. May 2 puno raw ng mangga ang lola ni Jomar na sa tuwing namumunga, pinaghahati-hatian nilang magkakaanak. At ang parte ni Jomar, ipinamimigay raw talaga niya sa mga kapitbahay. Ngayong season kasi ng harvest ng mangga, marami yung bunga. 4 na sako kada isang tao. Ayun, 2 lang kami sa bahay. Imbes na masira lang, sinupot-supot ko na at sinabit sa harap ng bahay namin. Ayon kay Jomar, dahil sa dami ng volume ng mangga na naaani sa bayan nila, bumagsak ang presyo nito ng 5 piso kada kilo. Kaya imbes na ibenta, pinamigay na lang niya ito sa mga kapitbahay. Mabilis naman daw itong nauubos, kaya kada umaga, nakaka-4 na batch pa siya ng isinasabit na mga subot. Natuwa ako kasi ang dami namang mangga at sa kadadalawa lang naman kami, naisip ko pag kain ka ng mangga, siyempre tataas ang sugar mo, di pamigay na lang sa mga walang mangga. Kaya naman ang mga kapitbahay ni Nanay Rosemary at Jomar, laking pasasalamat sa libreng mangga. Thank you, Sir Jomar. Maraming salamat. Thank you, Jomar. Pero kung meron daw talagang pinaka-nagagalak sa tuwing may bagong harvest na mangga sina Jomar, yan ay walang iba kundi ang dati niyang katrabaho sa barangay na si Mang Nestor. Nakatanggap ako noong last week ng Mayo. Dineliver ito sa akin, sir. Pero dahil sa polio, naparalisa ang paa ni Mang Nestor at hindi na ngayon nakakalakad. Sa ngayon, tigil bahay na muna siya at abala sa kanyang munting tindahan. Isa na nga raw sa nagpapasaya ngayon sa matanda ang paborito niyang prutas na mangga. Sa katunayan, palagi raw siyang nagre-request kay Jomar na bahagian siya kapag may bagong ani sila. Kaya laking tuwa raw niya nang bigyan ng mangga. May paprutas na, may libreng ulam pa. Napakasaya at yung kailangan din kasi yun ulam din. Kaya naman ngayon, it's payback time. Kung nagbigay si Jomar ng mangga, si Mang Nestor naman mamimigay ng papaya. Ayan, Jomar, may isa ka na namang puno na paanihin para makapagbigay ulit sa inyong mga kapitbahay. Thank you. Ako. Pero teka, hindi pa raw tapos ang pamimigay ni Jomar ng mangga. Dahil ngayong araw, mamimitas na raw ulit siya. Pero sa pagkakataong ito, free mangga na, free delivery pa. Yung mga hindi nakakuha sa nakasabit, nag-request sila na padalhan. Yun, diniliberan ko yung mga iba. Salamat, Jomar, sa binigay mong mangga. Thank you, Jomar. Salamat, Sir Jomar. Maraming salamat, Apo Jomar.
Mga kapuso, kapag may sobra, huwag mag-alinlangang ibigay sa iba. Dahil ang tulong na ipinagkaloob mo, tiyak, babalik sa'yo. Thank you. Uncle. Saan aabot ang piso-piso mong hulog sa alkansya? Sa nakilala naming nagmamay-ari nito, hindi raw para sa bagong laruan, damit o gamit sa eskwela ang iniipon niyang barya. Dahil ang alkansyang ito, hindi sa isang bata, kundi sa lola. Ano kayang pinag-iipunan niya? Yan ang ating aabangan. Isang post na naman ang pinusuan at kinaaliwan. Panoorin po at mag-good vibes dito sa susunod naming kwento. Nakilala namin dito sa Quezon City si Lola Josefina Gagarin o Lola Pining kung tawagin ng kanyang mga apo. Sa edad na 86, si Lola Pining hindi pa raw retired sa kanyang daily task. Ang mano-manong pagtutok sa mga apo tuwing nasa biyahe sila papasok sa trabaho. Magbubok na po ako. Maghihintay lang po tayo pag may rider na po. Hindi raw marunong gumamit si Lola Pining ng cellphone at mag-book sa riding app. Pagkatapos daw i-book ng apo ang ride, sinusulat ni Lola sa papel ang mga detalye ng rider. Tuwing umaga, papasok po yung kapatid ko sa office. So kapag dumating na yung rider, Halika na Lola, nandito na yung rider. Ingatan niyo po yung apo ko. God bless you po. Maraming salamat. Pag-ingat kayo mabuti. lalabas na si Lola, i-chit-chat niya si yung rider na, "Mano, mag-ingat po kayo, ganito. Apo ko po yan." Then after pagpasok dito, tatawagin niya na yung either ako po o yung mother ko. Papatrack niya na yung app kasi gusto niyang bantayan. Tapos papanoorin niya po yung app, gumagalaw po ba or anything. Hintayin niya po, hindi po siya makakakilos sa iba niyang gawain hanggat hindi niya nakikita. Ang aktwal na gawain ni Lola, kinuhanan at ipinost ng apong si Ali online. Ganun lang po talaga yung way niya para mapakita kung paano niya kami inaalagaan. Yung pagmamahal po niya bilang lola, talagang umaabot sa point na hinihintay niya kami. Maghihintay siya sa labas ng gate. Siguro yun po yung way niya para mapakita sa amin na ganun niya kami minamahal, inaalagaan. Sinisiguro kung nakarating sila sa opisina at pagkatapos sinisiguro ko din na maayos sila. Ganun kami kabantay sa kanila, sa lahat sa kanila. Ayan, Lola. Ito po yung pipindutin nyo. Kaya sa araw na ito, ang aming misyon, maturuan si Lola Pining na gumamit ng makabagong cellphone at mag-book ng ride para mapagaan ang kanyang pagbabantay. Para next time kayo na magbubok sa amin. Kung matututo. Makakabook kaya si Lola Pining para sa kanyang apo na si Princess? Malapit sa magkakapatid na Princess at Ali si Lola Pining. Laking lola na raw sila simula noong umuwi sa Pilipinas galing Dubai. Around 2010 po, umuwi kami dito. Dahil sa yung mga kamag-anak po namin, isa-isa na silang napunta sa abroad. Walang magsasama kila Lola dito. So nag-decide po yung family namin na dito na muna mag-settle down para may kasama po sila Lola. Mahigpit daw ang sinturon ni Lola Pining pagdating sa kanyang mga apo. Kapag kinukumbida po ako ng mga friends ko sa labas, gusto po niya malaman kung sino po yung sasamahan ko. Sabi ko, pag hahanap ka ng boyfriend, yung mabait, yung totoo, masipag, kahit na mahirap ang tao, basta masipag siya. Dapat po magpaalam muna sila dito sa bahay, kung anong oras kami aalis, anong oras kami uuwi. Kamukha ni Princess, siguraduhin niyang siya lang ang mahal. Dapat yung mahal na mahal siya at saka tapat. Nung unang araw, nainis pa sila sa kakulitan ni Lola. Yung junior high po ako. Kasi feel ko parang matanda na ako noon eh. So feel ko parang nasasakal. So parang masyadong stricto naman. Mas nauunawaan ko po. Ganun po siguro talaga yung pagmamahal ng magulang. Mapalad kami na nararanasan namin, nararamdaman namin yung pagmamahal na ginagawa po nila sa amin. Ito na nga, at habang tinuturuan ni Ali na mag-book si Lola Pining sa paggamit ng cellphone. Oh, may tumatawag, Lola. Ay, oh. Ang anak ngay. Ang surprise call ng isa sa mga anak niya sa Amerika. Okay lang anak. Eto, may shooting dito. Artista. Nagiging makakalimutin man daw dahil sa kanyang edad. Aba, pagdating daw sa mga apo niya, matalas ang kanyang memorya. Yung mga bata, si Elise, kamusta? Okay naman po, mabuti naman. Magkakasama silang tatlo.
Sikat na kayo, pwede ba pag uwi namin, permahan niyo yung damit ko? Loko. Ang pagmamahal ni Lola sa kanila, hindi lang daw nakaukit sa kanyang puso at memorya. Nakamarka pa sa mga papel na ito na ibinigay niya sa mga apo. Nung bata po ako, every time na sila ni Lolo, no, pag may birthday po sa amin, kahit nandito lang kami sa bahay, magte-text pa po yun sa akin. Si Lola naman, kung minsan ay gumagawa ng sulat, naka-envelope, gawa siya ng short message. Minsan naghuhulog pa sila ng 50, 100. Happy birthday, Ali. Sana maging maligaya sa lahat ng panahon ng iyong kabataan. Maging matalino, mabait, at mabuting mag-aaral. Happy birthday. Love, Lola. At sa pagkakataong ito, si Ali naman daw ang magsusulat ng liham para sa kanyang Lola Pining. Salamat at napakarami sa lahat-lahat ng pagmamahal at pag-aalaga niyo po sa amin. Ngayon kami naman po ang bahala sa inyo. Nawa patuloy pa namin kayong makasama para maggabayan ninyo po kami sa aming pagtanda. Mahal na mahal po namin kayo. Nagmamahal, Ali. Ang sweet, hindi ba? Lola, ito yung alkansya niyo po, oh. Sa kabila ng araw ng kanyang edad, si Lola inaisipan pang bumili ng alkansya. Hinuhulugan niya ito ng tig-pipiso araw-araw. May gusto raw kasi siyang ibigay sa apo para sa safety nito na kailangan pang pag-ipunan ng matagal-tagal. Yang alkansyang yan, uhulugan ng pera para pambili ng sasakyan ni Ali, para ihahatid ka, para hindi na kayo nagmumotor, delikado. Pag may mga tira-tira silang pera, hinihingi ko. Nabagbag po yung damdamin ko. Kaya parang mas na-motivate ako na magpursige pa po para tugunan din po yung mga pangangailangan namin. Naku, Lola Pining, mabubuo niyo rin po yan. Samantala, mabalik na nga tayo sa misyon natin kanina. Successful kaya ang cellphone tutorial at sample booking ni Lola Pining? Yan. Tapos, book. Ayan. Ngayon, maghihintay na tayo. Ayan na yung rider. Nakapag-book na tayo. Pag dumating na yan, Lola, yun na, ganun tayo magbubook po. Mission accomplished for Lola Pining. O ha, wala kayo sa Lola ko. Sobrang thankful po ako sa presence ni Lola. Siya po talaga yung... kung wala po si Lola, siguro wala po kami. Ipinaramdam niya po sa amin yung pagmamahal ng isang magulang. Sana humaba pa yung kanyang buhay. Thankful sa lahat ng mga payo niya, yung mga gabay niya sa amin. Para sa mga kapuso natin dyan, nakapiling pa ang mga lolo't lola nila. Maswerte kayo. Kaya naman, kasabay ng inyong pagtanda, pugpugin niyo pa rin sila ng pagmamahal at pag-aaruga. Para sa iba pang mga kwentong may puso, inspirasyon at good vibes, i-follow lang ang Facebook page ng Good News at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates. Naway naaliw po kayo sa mga hatid naming kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.